Sa classified ad sa dyaryo, nahanap ni Teresa ang trabahong nababagay sa kanyang kwalifikasyon. Inakala ng dalaga na simula na ito ng katuparan ng kanyang mga pangarap sa buhay. Pero hindi pala ito ang mangyayari. Sa halip na maempleyo, mabibiktima pala siya ng panloloko. Ang kinainatnan ng job hunt na sinabakan ni Teresa, sabay-sabay nating alamin. Laki sa hirap si Teresa, kaya naman wala siyang hinangad kundi ang mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nagsumikap na makatapos ng pag-aaral. At ngayon sasabaki na ang paghahanap ng trabaho sa Maynila. Nakita ko po sa dyaryo po yung hiring nga po. Mga staff, secretary, mga ganyan, HR assistant. Agad na pumunta ang dalaga sa kumpanya na inakala niya'y bubuo ng kanyang mga pangarap. After po ng exam, norient po kami na 250 nga daw po yung yung allowance, tapos may 12K na basic salary po. Subalit hindi pala magiging madali para sa dalaga ang makapasok dito. Sinabi nila na kailangan pa daw pumasa doon sa training, sa one-time selling process po. Tinanong po kami kung kaya po ba namin gawin. Sabi ko, oo, syempre kasi work na yun eh. Yun na lang yung isang step para ma-hired na po kami. Hanggang sa sumugal na nga ang dalaga. Pero ako dito kasi para sa gamot doon ng tatay ko eh. Ano naman ba naman yung 3,000? At pag nabayaran mo naman yun, for sure na makakapasok ka na. And after that, pwede mo na matulungan yung pamilya mo. Sa puntong yun, inakala ni Teresa na maayos na ang lahat. Ngunit hindi pa pala. Hanggang sa unti-unting malalantad ang katotohanan sa trabahong kanyang ina-applyan. Sabi po nila hard na yun kasi sabi nila contract signing na nga po. Nag-sign naman po ako. Tapos nung nabasa ko po yung contract nila para sa training lang, tapos hindi naman nakalagay na may allowance. Ano po ma'am, hard na po ba ako? Hindi ba? Tapos ka na nga sa training. Training? Ano ba? Di yung mga ginagawa mong pagbebenta ng mga produkto? Yun nga po, di ba po pag nakabenta okay na po? Okay ka na nga sa training. Pero dapat, syempre, makabenta ka ng maraming produkto. Tulad ng ginagawa ng lahat dito. Labis na kinagulat ni Teresa ang tinurang yon ng kaharap. Hindi pagbebenta ang nakapost sa classified ads ng dyaryo nang makita niya ang anunsyo tungkol sa ina-apply ang trabaho. Masama ang loob ni Teresa. Hindi lamang sarili ang sinugal niya kundi maging ang kalusugan ng kanyang ama ay nalagay sa alanganin. Dahil ang perang pinambili niya sa appliance ay nakalaan sa mga gamot ng kanyang may karamdamang ama. Si Teresa, wala na ngang trabaho, nabaon pa sa utang. Sa mga panlulokong naranasan, nanindigan si Teresa, ipaglalaban niya ang kanyang karapatan. Ang pagbahagi ng totoong kwento ng kanyang karanasan sa bistado, ang una niyang hakbang para maituwid ang kalokohan nitong kumpanyang nanamantala sa kanyang kahinaan. Naging daan naman si Teresa para makilala namin ang isa pang nagrereklamo sa naturang kumpanya. Ito naman ang nagdala sa amin sa loob para beripikahin ang sumbong ni Teresa. Sa loob, pinatawag agad ang aming asset para magkasis sa isang aplikante. Hindi po pwede kasi yung evaluate ng advertisement. Dito sa pagkakaano ko lang dito na ganun-ganun lang. Ano na maayos. Diba? Ano? Sigurado ka. Kaya mo ba? Kaya mo. Good luck ha? Baka na lang. Sa kalakaran ng naging usapan, kumpirmadong pinagbebenta sila ng produkto ng nasabing kumpanya bilang bahagi ng requirement para ma-hire. Sa nakalap naming kumpirmasyon sa nagaganap na panluloko sa mga aplikante ng kumpanyang ang tunay na pakay ay makabenta lamang at hindi mag-empleyo, pinarating na namin ang kaso sa mga otoridad. Dapat ka natakot na... Kasi kung ganyan, ayaw mong parinig doon sa camera yung para kami tinatago sa amin, di ba? Bistado,